I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates sa inyong lahat, guys. Today is February 15, 2026. Nakikita nyo yan? Ay wow, saya. Sana all. Sana all magkabahay. Ako din sana. Para kompleto detalyado, guys. Basahin po natin. Saan banda kaya ito? Ano? Ito pangarap na sariling tahanan ginawa mas abot kamay ng pamahalaan sa pamamagitan ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino PH 4PH program. Wow. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang adhikaing nagawing abot kaya, ligtas at disente ang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino sa 7th anniversary ng Department of Human Settlement and Urban Development, which is ang DSUD. Woo! Shout out sa inyo, guys. Hello! Sa ilalim ng pinadaling proseso ng expanded 4PH program, maaari nang magtungo ang mga interesadong beneficiaryo sa DSUD Pag-ibig Fund, National Housing Authority, sa Social Housing Finance Corporation o sa kanilang lokal na pamahalaan upang alamin ang mga kwalifikasyon at mag-apply sa mga available housing project sa kanilang lugar. Para sa mga available housing units, qualification at requirements, bisitahin ang Pag-ibig website dito. So yun, no, sana mga nagtatanong, wag na kayo magtatanong sa akin uli, guys. Basahin nyo to. I-click nyo po yung link na yan. Puntahan nyo po yung yung Pag-ibig website dito. Ayan, no. So sa mga highlight, tingnan nyo to. Galing, no? Sana all. Wow. Shout out sa mga nakatanggap ng bahay. Alagaan nyo yan. Berang pagkakataon po yan, mga kababayan. Murang-mura. Abot kamay, oh. See? Oh. Ay, wow. UP Marilag. Expanded 4PH program. Oh, ganda. Malakondominium, oh. Wow. Buti si Madam. Nakakuha. Naku, share. Sana all na lang talaga. Ayan, oh. Ay, naku pa. Ako din sana. Sana all. Galing, oh. Grabe talaga si PBBM, guys. Puro puro kabutihan lang ng mamayang Pilipino ang inatupag niya, no? 'Di ba? Ano naman 'to? What? Inares. Kasama rin po ang Rizal 1st District Representative, Mr. Michael John Duavit, at ang Taytay City Mayor, Mayor Alan Martin De Leon. At para po sa mga nanonood ng ating mga kababayan, ngayon po ay magsisimula na ang Pangulo at ang mga kasama niya sa paglibot upang masaksihan ang bawat hakbang ng precast process, kung saan kanyang kalidad ay binabantayan sa bawat yugto at kung paanong mas napapabilis ang paggawa at kung paanong ang bilis na ito ay nagre-resulta sa isang mahalagang bagay. Ito ay ang mas maagang pag-uwi ng mga pamilyang Pilipino sa sarili nilang tahanan nang hindi isinasakripisyo ang tibay at kaligtasan. So marahil nagtataka kayo, ano ba ang precast at bakit mahalaga ito sa pabahay? Ang precast technology ay ang mga pangunahing bahagi ng bahay tulad ng mga pader at iba pang structural components ay ginagawa muna dito sa planta sa ilalim ng kontrolado at sistematikong proseso bago dalhin at ikabit sa project site. Dahil dito, mas mabilis ang construction, mas consistent ang kalidad, at mas kontrolado ang gastos. Sa madaling salita, imbis na lahat ay bubuuin sa bukas na construction site na naaapektuhan ng ulan, init, at iba pang delay, dito sa planta ay mas planado at mas standardized ang paggawa. Bawat piraso ay may tamang sukat
at dumadaan sa quality checks at inihahanda para sa mas mabilis na assembly pagdating sa site. Ang resulta nito, mas mabilis na delivery ng mga tahanan at mas tiyak ang kalidad sa bawat bahagi ng bahay. At mahalaga rin po ang papel ng Pag-ibig Fund bilang pangunahing institusyon sa sa housing finance na sumusuporta sa mga proyektong may ganitong makabagong pamamaraan upang mas mapabilis ang pagtatayo at mas maging episyente ang konstruksyon at mapanatiling abot kaya ang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya po nakakatuwang malaman na sa partnership ng Pag-ibig Fund at Megawide ay inaasahan natin na makapaghahatid tayo ng mahigit 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon o mas mabilis pa. Patunay ito na kapag pinagsama ang makabagong teknolohiya at matatag na financing, ay mas mapapabilis ang paghatid ng dekalidad na pabahay na nananatiling abot kaya para sa ating kababayan. Sa unang hakbang, makikita natin na inihahanda ang mold. Ito ang hulmahan ng mga precast panels. Nililinis po ito ng maigi para matanggal ang anumang dumi o natuyong semento. Pagkatapos, ay pinapahiran ng mold release agent para kapag tumigas na ang konkreto, ay madali itong maihiwalay sa mold nang hindi nasisira ang mga kanto o edges ng produkto. Dito pa lang, makikita na natin na isa sa pinakamalaking bentahe ng precast. Disiplina sa proseso at kontrolado ang kalidad. Kapag maayos ang paghahanda ng mold, ay mas pantay ang ibabaw at mas pulido ang finish. At mas kaunti ang kailangan i-repair. At kapag naging consistent ang bawat panel, ay mas mabilis at mas maayos ang assembly pagdating sa project site. Kaya mas napapabilis din ang pagtatayo ng mga tahanan. Para po ito sa ating mga kababayan na nanonood, mahalaga ito sa pabahay dahil ang bilis at kalidad ay may katumbas na totoong benepisyo. Mas mabilis matatapos ang proyekto at mas maaga ang turnover. At mas maaga ring makakalipat ang pamilya sa sarili nilang tahanan. Mas ligtas, mas maayos at mas may dignidad ang pamumuhay. At habang umaandar po tayo sa susunod na istasyon, tandaan natin, ang bawat minutong natitipid dito sa planta ay katumbas ng mas mabilis na pagtatayo ng site at mas maagang paglipat ng mga pamilya sa sarili nilang tahanan. At dahil sa standardized na nga ang mga pyesa, ay mas nagiging episyente ang buong proseso mula paggawa, inspeksyon, hanggang delivery at actual na pagkabit. At mga kababayan, ito po mismo ang diwa ng Expanded 4PH. Yun ay ang pabilisin at palawakin ang pagtatayo ng pabahay at tiyakin ang kalidad at kaligtasan at panatilihing abot kaya para sa manggagawang Pilipino. Kaya katuwang dito ang Pag-ibig Fund bilang pangunahing institusyon sa housing finance na nagbibigay ng matatag na pondo para sa mga proyektong kayang maghatid ng mas mabilis at mas maayos na pabahay. At nagbibigay rin ang Pag-ibig Housing Loan upang maging mas magaan ang pagkuha ng sariling tahanan sa pamamagitan ng kayang-kayang buwanang hulog. At kasunod naman po nito ay inilalagay na ang rebar cage. Ito ang pinagdugtong-dugtong na bakal sa loob ng mold. Gumagamit din ng concrete spacers upang masigurong tama ang pagitan ng bakal sa dingding ng mold para hindi lumitaw ang bakal sa labas ng semento at manatiling protektado laban sa kalawang at pagkasira. Mahalaga ito dahil ang bakal ay isa sa nagbibigay lakas at structural integrity sa ating tahanan. Kaya kapag tama ang posisyon at cover ng bakal, mas tumitibay ang panel at mas tumatagal ang bahay. Ibig sabihin, hindi lang mabilis ang paggawa, kundi matibay at ligtas ang resulta.
Para po sa ating mga kababayan, ito ang reassurance na mabilis na teknolohiya ay hindi shortcut. Sa halip, mas nagiging sistematiko ang paggawa, kaya mas maaasahan ang kalidad. At kapag mas tumitibay ang structure, mas panatag ang pamilya at mas sulit ang bawat hulog sa sariling tahanan. Sa tulong ng Expanded 4PH, mas nagiging praktikal ang paglipat sa sariling tahanan. Isang tahanang dekalidad, ligtas at abot kaya na layunin ng Expanded 4PH sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayon naman po ay tayo'y nasa batching plant. Dito ginagawa ang recipe ng ating semento. Computerized din po ang mixing. Eksaktong tinitimbang ang semento, tubig, buhangin at graba na nilalagyan ng admixtures para mas maging workable o madaling dumaloy ang concrete sa bawat sulok ng mold. Sa ganitong paraan, mas kontrolado ang kalidad, pare-pareho ang timpla at mas predictable ang strength at mas nababawasan ang aksaya sa materyales. At kapag mas kontrolado ang aksaya at rework, ay mas naiiwasan ang dagdag gasto sa construction, na isa sa mga dahilan kung bakit napapanatiling abot kaya ang presyo ng pabahay. At para po sa ating mga kababayan, simple lang ang ibig sabihin nito. Kapag mas eksakto ang timpla at mas kontrolado ang proseso, ay mas iwas aberya at iwas delay sa construction. At kapag iwas delay, ay mas mabilis matatapos ang proyekto. Kaya mas maagang maito-turnover ang mga units at mas maagang makakalipat ang mga pamilya sa sarili nilang mga tahanan. Ito po ang layunin ng Expanded 4PH. Pagsamahin ang bilis, kalidad at abot kaya. At bilang pangunahing institusyon sa housing finance, ang Pag-ibig Fund naman ay malaki ang inaitutulong upang mapondohan ang ganitong mga proyekto na kayang maghatid ng mas mabilis at mas dekalidad na pabahay. At tumutulong din ang mga pamilya sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan para mas maging magaan ang pagkuha ng sariling tahanan. At habang patuloy ang ating paglalakad, mapapansin po natin na ang bawat hakbang dito ay may iisang layunin: quality, affordability, at magkasabay. Dahil sa mas sistematikong production, mas nagiging consistent ang output at mas nababawasan ang unnecessary costs. Kaya mas lumalapit ang pabahay sa mas maraming Pilipino. And dito naman po ay makikita natin ang pagbubuhos. Ibinubuhos ang sariwang konkreto sa mold at ginagamitan ng vibration, internal man yan or external. Ito ay upang siksikin ang halo. Pinapalabas nito ang hangin sa loob upang maging mas solid at maiwasan ang mga butas-butas or honeycombing sa loob ng precast unit. Isa ito sa mga kritikal na hakbang upang matiyak ang tibay. Kaya kapag maayos ang vibration, mas nagiging siksik at matibay ang panel. Kaya mas matatag din laban sa bitak-bitak at mas tumataas ang resistance nito paglipas ng panahon. Para po ito sa ating mga kababayan, ang tibay ay hindi lang technical. Ito ay kapayapaan ng isip or peace of mind. Kaya ang mga tahanang mas matibay, mas ligtas at mas pangmatagalan ay isang bahay na tunay na papakinabangan ng pamilya sa maraming taon. At pagkatapos naman mapuno ang mold, pinapakinis ang ibabaw gamit ang trowels upang hanggang sa makuha ang tamang texture. Pagkatapos, ipinapasok ito sa curing chamber, kung saan isang kontroladong silid ito, kung saan binabantayan ang temperatura at moisture. Kadalasan gumagamit sila ng init or steam para mapabilis ang pagtigas at makuha agad ang kanilang kinakailangang lakas. Dito rin nakikita ang malaking bentahe ng controlled environment. Dahil kontrolado ang ating environment, mas nababawasan ang delay, mas predictable ang production schedule, at mas mabilis maihahanda ang components para sa delivery. Ibig sabihin, mas tuloy-tuloy ang paggawa at mas tuloy-tuloy din ang paghahatid ng pabahay. Ito po ang dahilan kung bakit napapabilis ang Expanded 4PH projects. Kapag mabilis ang production at mas kontrolado ang quality, ay mas mabilis din ang construction at turnover. Kaya mas dumarami ang pagkakataon ng mas maraming pamilya na makapag-apply at makalipat sa abot kaya at dekalidad na tahanan. Ito ay sa tulong ng financing at Pag-ibig Housing Loan. Sa madaling salita,
Ang precast ay parang paggawa ng mga piyesang eksaktong-eksakto ang sukat pagdating sa site. Mas mabilis i-assemble ang tahanan, at kapag mas mabilis ang assembly, ay mas mabilis din ang pagbubukas ng pinto sa bagong buhay para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Ganda, di ba guys? Mapapasa na all ka lang talaga. Oo. Wow, grabe no. Ay, sus, Mariusep. Swerte nyo naman talaga. Oh, mapapasa na all ka talaga. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. Hello guys! Sa mga nakatanggap ng pabansang pabahay, swerte nyo, God bless you all. And of course, salamat sa ating mahal na Pangulo. Di ba guys, ang ganda. Super duper. Sa lugar nyo, sa mga lugar nyo, pag mayroon, mag-inquire na lang po kayo. Ayon po doon sa binasa ko kanina, doon sa una. Doon sa website ng Pag-ibig. Di ba guys? Ako, swerte nyo naman yan mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo, ano yan eh, mala condominium ang datingan eh. Yung style ng babae niya parang nakita ko yung same image doon sa Western yung Western Philippine Plaza na hotel. Ganyan na ganyan eh, pahaba. Ganyan din Grabe, ganda. Wala akong masabi guys. Sa iba't ibang lugar, mayroon din naman talaga niyan eh. Diba? Ang galing lang naisip ng Pangulo. Alam mo actually guys, nakatutok talaga din siya talaga dyan. Naawa din yung ating naawa siguro siya talaga sa ating mga kababayan na walang sariling bahay. Diba? At least yan, sa Pag-ibig, mga kababayan, murang-mura. Magkano lang monthly. Diba? Yung ibang houses na private putik, magkano ang hulog mo sa isang buwan? Di ba? 5,000, 10,000. Di ba? Ang alam ko kasi sa Naik Cavite, natatandaan ko, parang 400 lang yata every month. Correct me if I'm wrong guys ha. Siyempre, kayo na magbabayad ng kuryente nyo tsaka tubig nyo naman.
Di ba guys? Wow, ganda. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Belated Happy Valentine's Day and Happy Anniversary to DHSUD. Sa nakaraang taon, marami po tayong naiputupad na mahalagang reforma sa DHSUD na nagbunga ng positibong resulta at ang hangarin natin ngayon ay paano ito magiging sustainable. Isa po rito ang matagumpay nating nailunsad na Zero Backlog Program. Sa programang ito, na-aksyonan ng DHSUD ang mahigit 3,000 pending applications at concerns na ating nadatnan, kabilang ang mga applications sa development permits, licenses to sell, pati na rin ang mga reklamo ng mga housing developers at home buyers. Ito po ay patunay ng ating determinasyon na gawing mas mabilis, mas maayos at mas responsable ang serbisyo ng pamahalaan. Mas naging proactive rin po ang DHSUD sa pagresolba ng mga suliranin ng mga Homeowners Association sa iba't ibang panig ng bansa. Tayo na po mismo ang pumupunta sa mga komunidad upang magsagawa ng mga conference meetings at town hall meetings upang marinig at agad nating matugunan ang kanilang mga hinaing. Sa mandato naman po natin na tiyakin ang ligtas, maayos at sustainable na komunidad, inulunsad natin ang programang Plan Smart sa pakikipagtulungan sa DNR, DOST at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng satellite technology at updated applications, mas makakatulong na po ito sa ating mga LGUs upang maging scientifico ang ating pagplano sa urban and housing. Natapos na rin po natin ang ating Master Digitalization Plan. At bago po matapos ang 2027, fully operational na ang mga sistemang ito sa buong departamento upang mas mapabilis, maging mas transparent at mas efficient ang ating serbisyo sa taong bayan. Ngayon po, tuloy-tuloy na gumugulong ang lahat ng housing modalities ng expanded 4PH para sa ating mga informal settler families. Unti-unti na pong nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang benepisyo ng Enhanced Community Mortgage Program. Kasama na rin po para sa mga informal settler families, nakikinabang na rin po sila sa presidential proclamations. Nasilimulan na rin natin ang ating mga proyekto para sa incremental at housing program. Dahil naman po sa ating mga bayanihan villages, kung saan po nag-deploy tayo ng modular shelter units, natutulungan na din po ng expanded 4PH ang ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog, pagbaha at paglindol. Para naman sa ating mga working class, meron na po tayong iba't ibang low-interest 4PH loan options sa ilalim ng Pag-ibig Fund para sa mga nagnanais na mag-avail ng house and lot o condominium type units sa ilalim ng programa. At higit sa lahat, bilang bahagi ng ating 8-point agenda, patuloy nating isinusulong ang ating zero corruption policy. Naniniwala po tayo na ang tiwala ng taong bayan ay pundasyon ng matagumpay na pamamahala. Kaya't mananatili tayong matatag sa pagsusulong ng transparency, accountability at integridad sa lahat ng ating ginagawa. Mr. President, maraming salamat po sa malinaw na direksyon at matibay na bisyon na inyong ipinamahagi sa amin. Ang DHSUD at ang aming mga attached agencies ay nananatiling buong pusong nakatuon sa pagtupad at pagtatapos ng mga programang ating sinimulan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At sa aking mga kasamahan sa Department of Human Settlements and Urban Development at sa ating mga attached agencies, upang maging sustainable ang ating mga positibong nakamit, patuloy po nating paalabin ang inspirasyon sa isa't isa. Patuloy tayong maglingkod ng may kakayahan, malasakit at integridad. At lagi nating tatandaan, doing things right is always the right thing to do. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong DSUD, mabuhay ang bagong Pilipinas.
na bisita natin ngayong umagang ito ang mga beneficiaryo, stakeholder ng iba't ibang mga proyekto sa ilalim ng Expanded Pambansay Pabahay Program para sa Pilipino o yung tinatawag na 4PH ang ating mga beneficiaries. Ang ating mga kasamang lingkod bayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, sabay dito sa ating programa na ito, ginugunitan natin ang ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa bisa ng Republic Act No. 11201, ang kagawarang ito ay itinatag noong ika-14 na Pebrero 2019. Siguro tama lang din na tuwing Valentine's Day ang inyong anibersaryo dahil ang pagbibigay ng maayos na tahanan sa bawat Pilipino ay isang labor of love. Alam natin na sa mahabang panahon, hindi naging madali ang pangarap na ito. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Mula noon, ang DSUD ang nagsisilbing pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pamamahala, pagpaplano at koordinasyon ng mga programa para sa pabahay at urban development sa buong bansa. Mas lalong naging makabuluhan ang selebrasyon ito dahil sa pag-award natin sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa iba't ibang housing modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung 4PH. Natunghayan natin ang pagkakaloob ng mga symbolic key para sa mga benepisyaryo ng vertical at horizontal housing. Nagbibigay din tayo ng Certificate of Lot Award at cheque na magagamit ng mga pamilya para sa land at site development sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o yung tinatawag na ECMP. Iginawad naman natin ang Certificate of Entitlement para sa mga benepisyaryo ng Presidential Proclamation na dekada-dekada nang inaantay ang araw na ito. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Naway alagaan ninyo ang inyong mga bahay at punan nito ng maraming magagandang alala kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng ating masinsinang pagpapatupad ng programa ng pabahay. Wow. Mula Hulyo ng 2022 hanggang Enero ng 2026, tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Dami. Malayo na ang ating narating. Ngunit patuloy pa rin tayong nagsisikap upang maabot ang ating target na bahay sa mga susunod pa na taon. Sa kasabay ng pagpapabilis ng konstruksyon ng mga ito, pinalalakas din natin ang mga mekanismo upang mas maging magaan ang pagkuha ng tahanan. Dahil sa mga reforma sa Pag-ibig Fund na ibaba ang interest sa mga housing loan, mas dumami ang ating mga kababayan na nakikinabang sa mga programang ito. Sa tulong naman ng subsidy mula sa pamahalaan, mas maraming pamilya na ang may pagkakataon magkaroon ng sariling buhay. At hindi po kami titigil dito. Ang pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. At layunin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay na ligtas, na disente at abot kaya. Gagawin po namin ang lahat ng aming kakayahan upang hindi lamang itong plantang itong nakikita ninyo ngayon, kung hindi madagdagan pa at maparami pa upang mapabilis ang konstruksyon at maparami ang aming maibibigay na tahanan. Kaya akmang-akma ang tema ng anibersaryo ng DSUD ngayong taon, 7 years of continuing service, celebrating our people and partners in building homes, building communities, and bringing happiness. Sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa ating pag-unlad. Kaya patuloy na magtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang pabilisin ang produksyon
ayusin ang proseso at palawakin ang saklaw ng ating mga programa, lalo na ang Expanded 4PH program. Bagaman lumipas na po ang Valentine's Day, ang pag-ibig po natin sa serbisyo ay hindi magtatapos. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang DSUD! Happy birthday ang DSUD! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Oh, ayan guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Congratulations mga kababayan sa inyong mga bahay na pakaganda. At hindi basta-basta bahay guys ha. Konkreto talaga sa totoo lang. Ganun, di ba? Oh. Nakakatuwa talaga as in. Di ba? Yung mga bahay ni Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang 101% walang palpak. Lahat tapos. Hindi po tulad nung pabahay ni Digong hanggang poste, pinabayaan na lang. Oh, 'di ba? Meron tayong video diyan. Grabe. Kay Pangulong Marcos Jr., walang maiwan na poste, guys. Konkreto po 'yan. Ganyan dapat ang isang leader. Organized masyadong kanyang pamumuno. Yung kanyang leadership, walang makakapantay. Sa totoo lang, kakaiba. I think sa sobrang inggit, kaya sinisiraan ng sinisiraan. 'Di ba? Gagawa ng kasalanan. Kung ano-ano na lang, kaya natatawa ako. So, yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. So, alam nyo na kung paano kayo mag-apply. May binasa po tayo dun at sinabi ng Pangulo. Thank you guys. Don't forget to like, follow me. Bye. And baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.